Okay, alright. Update po tayo sa Peanut TV sa ngayon news. Peanut TV po kayo sa ngayon guys. Maraming mga netizen po ang nabumali sa update natin sa ngayon kasi deluxe po is showbiz at saka news po tayo. Ang showbiz po natin guys is tungkol po kay Alden Richard at saka si Catherine Bernardo guys na spotted sa isang mall kasama po yung aso ni Catherine at saka si Daniel. Ito guys ang nag-viral guys sa yung bang namasyal si Alden Richard sa mall tapos dinala ni Catherine Bernardo yung aso nila ni Daniel Padilla. Maraming mga netizen po ang natutuwa kung bakit dinala ni Catherine Bernardo yung aso nila ni Daniel samantala si Tisa yung kasama. Sabi naman din ng mga karamihan ay happy family. Bayan na viral po yung photo ng ganun guys. Photo nila Alden Richard at saka si Catherine Bernardo na pinasyal nila yung aso nila Daniel Padilla at saka si Catherine. Aba. Family bonding daw ang tawag. Guys, maraming matutuwa sa kanila. Halos abot hanggang kamay at saka halos abot hanggang kamay din ng mga bashers nila guys. Kaya sabi ng mga karamihan na mas maraming bashers ang nangyari at mas marami din yung natutuwa. Kumbaga balance lang guys. Pero sabi nga ni Daniel, hiningan niya po ng opinion si Daniel kung bakit anong masasabi niya dun sa nangyari na kasama nila Alden Richard at saka si Catherine Bernardo yung aso nilang dalawa guys. Kasi nila Daniel Padilla at saka si Catherine guys is anak nila yung tinuturing na anak. Kumbaga guys is siyempre pag mayaman kasi ang training nila sa bata is yung aso kasi dun mo malalaman kung ano yung kung paano mo i-handle lahat kung paano mag-handle ng bata kasi syempre iba yung bata sa animals sa aso pero dito ka matitrain guys, dito ka matitrain kung paano nagahan yung aso or something pets, diyan ka rin matitrain sa mga bata kaya iyan po yung train nila yung mag-alaga mo ng aso kaya anak na po yung turin dito perimpian mesa happy family daw ang tawag guys. Maraming mga netizen po ang umalma dito. Tinanong ko ano yung opinion ni DJ pero wala siyang mababanggit text. Siyempre, alam mo naman na may mabanggit pa si DJ dyan, di ba? Kailangan naman. Nakakaya naman sa part ko. Baga. Di ba? Si Alden Richard po ay kinuring na din na anak niya si aso ni Catherine, yung alaga nila Catherine, tinuring na din na anak yung alaga ni Catherine na aso. Kasi syempre, ang mami niya si Catherine, yung daddy naman si Alden, tuwang-tuwa yung mga netizen. Ito yung good items natin for today guys Sino kaya yung actress na nagbigay ng message kay Alden, tumawag last week ewan lang natin guys kung ano naman purpose ng niya actress na to guys kasi si Alden po hindi naman niya pinapansin pero ang niya actress na to guys ay binibisita niya po si Alden Richard sa set na kung saan ay nandun si Alden kasi si Alden po guys ay pagtapos na dyan yung trabaho pumupunta na po yan sa tutor niya na biking. Kasi may reklasa sa mga biking, may reklasa sa bisikleta. Alamin po natin guys kung sino itong yung actress na to. Kasi itong yung actress na to guys ay parang bago pa ata. Bago lang ata. Pero may nakapagsabi sa kanya na kung gusto daw niya magsik sa mga health about sa showbiz ay kay Alden siya mag-approach. Ewan lang natin guys kung sino may yung actress na to kaya dapat natin malaman ito. Dahil si Catherine Bernardo po ay gusto din yung malaman kung sino tong yung actress na to guys. Yan po yung ating update sa Catherine. Ang ating update naman po sa news. Sa news at trending sa yan guys is about kay General Torre.
Si General Torre guys ay feeling kasi niya. Ang taas kasi ng tingin niya sa sarili niya. O ngayon, karma is real. Handyan na. Alam mo siguro, hindi ka sisibukin sa trabaho. Akala mo siguro, easy go lucky lang. Akala mo siguro, nakaka-proud yung ginawa mo kay PRRD. Pero eto na ang balita guys. Eto na yung karma mo Torre. Kaya panoorin po natin yung balita tungkol kay General Torre guys na nasibak na sa pwesto at salamat naman sa Diyos kasi nasibak na dahil itong si Torre na po. Hanggat nandyan si Torre, hindi po makakalimutan ng taong bayan ang ginawa niya sa role niyan sa pag-aresto kay PRRD. Kahit anong gawin ni Torre, pag Torre, maririnig mo pangalan na Torre, ayan, papasok sa isip mo ang ginawa niya ay Pangulong Duterte. Kaya panoorin po natin yung issues guys na sibak na sa pwesto si General Torre. Eto na po guys, palawain po natin yung news. Ang araw bilang PNP Chief, sinibak na ngayon sa kanyang posisyon si General Nicolas Torre at agad na itinalaga bilang PNP Chief itong si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Naging matipid naman ang paliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa totoong dahilan ng pagkakasibak po kay General Torre, pero tiniyak naman na hindi niya inirekomenda ang pagtatanggal dito. At sa harap nito, kinukonsidera naman umano ng Pangulo na bigyan ng ibang posisyon sa pamalaan itong sinibak na PNP Chief. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, ayon sa dito sa Napolcom kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa yung hindi pagtalima doon sa Napolcom resolution na bumabawi sa ipinatupad na reshuffle ng PNP ang isa sa mga dahilan ng pagkakaalis sa pwesto ni General Torre. Nagpasalamat naman sa Pangulo itong si General Nartates sa tiwala na ibinigay sa kanya. Patuloy niya pa rin daw na ipatutupad ang 5-minute response na pinasimulan ni General Torre. The palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. Ikinagulat ng buong hanay ng pambansang pulisya ang biglaang pagsibak ng Malacanang kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Hindi na idinitalye ni Secretary John Vic Remulla ang dahilan ng pagtanggal sa pwesto kay General Torre. Pero kabilang daw dito ang hindi pagtalima ni Torre sa Napolcom resolution na bumabawi sa ipinatupad na reshuffle ng PNP kamakailan. Because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the Napolcom be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sa resolusyon na inilabas ng Napolcom, nakasaad na hindi sinunod ng PNP ang Resolution 2022-473 na nagsasabi na kailangan munang sumailalim sa confirmation ng Napolcom ANBAC ang lahat ng placement ng mga third-level officer ng PNP. Kasama sa pinare-recall ang palitan ng pwesto ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na inilipat ni Torre bilang commander ng Area Police Command sa Western Mindanao at ni Police Lieutenant General Bernard Banac na itinalaga bilang number 2 man ng PNP o ang Deputy Chief for Administration. Pero giit ni Secretary John Vic, hindi niya inirekomenda ang pagsibak sa pwesto kay General Torre. Maganda raw ang kanilang relasyon at wala silang alitan o hindi pagkakaintindihan. We want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution, and that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution.
kasabay ng pagsibak kay Torre. Ang pagtatalaga naman kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Mismong si Secretary Remulla ang nanguna sa assumption ceremony sa Campo Crame na dinaluhan ng matataas na opisyal ng PNP. Nagpasalamat si Nartates sa tiwala na ibinigay sa kanya ng Pangulo at nangako na pananatilihin ang payapa at ligtas na komunidad. Pinasalamatan niya rin si General Torre at patuloy niya raw na ipatutupad ang 5-minute response. Our aspiration is clear: to become a resilient organization able to provide a safer, more secure environment for every Filipino where justice prevails and all can live without fear.